Aray! Ano na naman ba kasi nangyari sa'yo? Aray! Dandahan naman. Ano na naman ba kasi nasuot ang gulo? Boss, ito yung bahay na no. Ryan naman. Alam mong mahal na mahal kita, di ba? Kahit sobrang sanggano ka. Ayoko mapahamak ka, ayoko masaktan ka ng ganito. Ryan! Oh, bakit? Uy, Alam namin nandiyan ka sa loob. Ang ingay. Bakit? Ano Baka meron? marinig Huwag ka kang nila. mag-alala. Hindi ka na namin bubugbugin. Pero, tandaan mo, ang usapan natin, Ano yun? Sino yun? bukas na bukas, kailangan ko ang bayad mo. Kung ayaw mong pati ang asawa mo, Sino yun? mapuwisyo ang buhay. Ayan! Tandaan mo bukas, ha? Alam ko namang andyan ka. Ryan. Bukas, ha? Diyan ka muna ha. Sino ba kasi yun? Wala na ata sila. Basta diyan ka na muna. Ray! Sino ba yun? Ano na naman ba problema ang binigay mo sa akin? Tulungan mo naman ako. Kasi, kailangan kong mabayaran bukas yung 50 bill na hinahiram ko. Ano? Saan ako kukuha ng ganyang kalaking halaga, Ryan? So, anong gusto mo? Mapahamak ako? Hiro na. Kiro na kami hiram. Ganito. Magtatago muna ako na parin Jason. Doon muna ako. Ikaw na munang bahala ha. Saan pupunta? Gawa mo ng paraan. Mahal, huwag mo kong iiwanan. Ryan! Huwag mo akong iiwanan dito. Natatakot ako. Ray! Oh, tiyatawagan ko ang asawa mo. Kumalikot! Para kausapin mo. Kausapin mo! Toyin! Tulungan mo ako! Sinasaktan nila ako dito! Toyin! Ryan? Asan ka? Tulungan mo ako! Ba't di ka umuwi? Nag-aalala ako sa'yo. Hello, Doyen. Nakakalimot ka na nata sa usapan natin. Di ba? Sabi ko sa'yo, ang kailangan ko ay yung pera. 100,000 piso. Baka gusto mo pa yatang padalang kita ng sorpresa na hindi mo magugustuhan. Huwag po, parang awa nyo na. Sige po. Gagawa ko ng paraan. Hindi po sasaktan yung asawa ko. Hanggang mamayang gabi dalhin mo sa plaza ang pera. At wag na wag kang magsasama ng pulis. Inuulit ko, 100,000 piso. Ano po? 100,000 piso? Oo! Inuulit ko, mamayang gabi, 100,000 piso. At wag na wag kang magsasama ng pulis. Gagawa ko po ng paraan. Pero huwag niyo pong sasaktan yung asawa ko, please. Kang malikot! Dayan, O ate, pwede ba tayong mag-usap? May problema kasi ako eh. ay nako, ano yun naman yan? Baka tungkol na naman yan sa asawa mo ha? Ano kasi mo naman ito? Palagay doon. Kailangan ko kasi ng
malaking halaga eh. 100,000 piso. Baka naman meron ka. Ako ate, wala naman akong ganun kalaking halaga. Eh, paano kaya kung isanla natin yung titulo ng lupa? Para matapos na yung problema ko. Nahihibang ka na ba? Di ba yun lang yung iniwan ni tatay para sa atin? Tapos isasangla mo lang? Dahil sa walang kwenta mong asawa? Dayan, wala akong choice. Kailangan ko eh. Sige na, pumayag ka na. Parang awa mo na para sa asawa ko. Naku. Hindi ate. Hindi ako papayag dyan sa mga pinaplano mo. Manghiram ka sa kung saang meron dyan. Bahala ka sa buhay mo. Pero hindi ko mabibigay yung titulo ng lupa sa'yo. Sinasayang mo lang oras ko eh. Alis ka na nga ate. Uy, Doyen. Bakit parang malungkot ka? Hindi pumayag si Dayan na isanla yung titulo ng lupa eh. Hindi ko alam kung saan ako kukuha. Mamayang gabi kukunin na yung pera. Buhay ni Ryan na nakasalalay dito. O hindi mapapahamak siya. Kay Ma'am Rona, mapapahiram ka nun. Mabilis umiram dun. Ako magagarantor sa'yo. Hindi. Ayoko. Sa dami ng pwedeng hiraman, hindi po pwede sa kanya. Ayoko. Hindi pwede. Sige, pairali mo yung pride mo. Mamayang gabi wala ka ng asawa. Rona? Rona? Love, ano ba? Sakit naman. Paano ba, love? Ganito ba? Oo. Love, pagkatapos mo dyan, pa ako naman, ha? Oo ba? Rona? Sino kaya yun? Sa boses pa lang mukhang mangutang na naman. Ayaw mo nun, love? May magugulangan ka na naman. Magsalita, hindi Rona? magulang. Nash! Nash! Yes, boss. Tinan mo nga yan kung sino yung nandun. Papasokin mo, baka kliyente. Rona? Ito yan. Ikaw pala yan. Kailangan kong makausap si Rona. Ganun ba? Boss, si Doyen. Pasok. Boss, alis po muna ako. Aba, anong masamang hangin na nagdala sa'yo dito, Doyen? Rona? Rona? Wala na tawag sa pangalan ko niyan. Madam! Madam ang itawag mo sa asawa ko. Madam? Manghihiram po sana ako ng pera. Tingnan mo nga naman. Ang dating ang taas ng tingin ng mga tao. Ngayon, nandito, nagmamakaawa, nangungutang. Sige, salamat na lang. Sa iba na lang ako mangungutang. Mukhang nagkamali ako ng pinuntahan. Babalik ka din dito. Yung masahe mo, diinan mo pa. Pasensya ka na, may ginagawa kasi ako dun sa kusina eh.
Kaya lang. Nangyari, ba't parang malungkot ka? Pumunta kasi ako dun kanila kana Rona. Nagtry akong manghiram. Pero hindi ko talaga kaya, hindi ko masikmura eh. Bayan Doyen? Nunang pa kasi ang pride mo eh. Magbubun ka na kasi sa iso nyo dati ni Rona. Saka mo na si Ryan, nasa iyo ng corona. Kailangan mo ngayon, salbang mo yung buhay ng bugok mong asawa. Ano ba naman sa'yo? Sa dinami-dami ng maniligaw mo dati, ang bugok pang napili mo. Ay nako, Mare. Wag ngayon. Punong-puno na ang utak ko. Hindi ko alam kung nasan yung asawa ko, kung safe ba siya. Ay, wait lang. May natawag. Sagutin ko lang ha. Lalabas. Kailangan pa lumabas. Kasi akin to, call ko. So, pasensya ka na. Babalik ako. Hello, Madam Rona. Ba't po kayo napatawag? Di ba usapan natin? 7 days lang ibabalik mo ng 14 lang hiniram mo 10,000? Tumatakbo ang araw. Additional 4K niya yung ika-10 araw na di mo binabalik. Iyan ha? Bayaran mo ako ng 18,000 o ibabarangay kita. Ah, alam ko na. Ipapapulis na lang kita. Ma'am Rona, yun naman po. Hanap po ako ng paraan. Sige, ganito na lang. Kung talagang gusto mong hindi kita singilin kagad, dahil wala ka pang pambayad, kailangan mo makumbinsi si Doyen na umutang sa akin. Gusto kong magkaroon siya ng utang na loob sa akin. Gusto kong lumuhod siya at magmakaawa sa akin. Madam, kaibigan ko po si Doyen. Parang hindi ko po kayang gawin yun sa kanya. Ikaw, mamili ka. Papakulong kita o gagawin mo ang gusto ko? Alam, madam. Hello? Hello? Ma'am Rona? Pinatay na pala. Oh, Mare. Ah, Ano ba problema? Sino kausap mo? wala yung katungitan ko. Naaya na naman ako maglaro. Ikaw talaga? Kaya ka nalang nalulubog sa utang, kakasugal mo eh. Ayusin mo nga yung sarili mo. Ako sa'yo, bubutaktakan mo na naman ako. Tsaka na, alis na ako. Tara, Doyan. Baka nandiyan si Ma'am Rona. Madam Rona. Welcome back, Doyen. Mukhang wala ka ng choice kundi magmakaawa sa akin, ha? Gagawin ko to para sa asawa ko. Madam, kailangan niya daw ng 100K para matubos si Ryan. Ano? Bakit? Paano si Ryan? Buti na lang pala, nandito ako, Doyen, para tulungan ka, no? Love, Ito, labo. oh. Mababawi mo na si Ryan. Mababayaran niyo na rin mga utang niyo. Maraming salamat, Rona. Sabing Madam Rona. Maraming salamat, Madam. Hindi lang yan basta thank you. Pag hindi mo yun naibalik ng 1 linggo, maninilbihan ka dito para sa akin na bilang katulong, ha? Bilang kabayaran, magsaserbisyo ka sa akin. Naintindihan mo ba? Opo, Madam. Malinaw po. Des. Ay, sige, mauna ka na. May gawin lang ako. Mahusay ka, Des, ha? At dahil dyan, hindi na muna kita sisingilin. Ay, kala ko hindi na babayaran. Pero, sige ma'am. Punta na ako doon. Baka mag-taxi Doyen. Sige. Okay, bye-bye po.
I'm glad you're back, Miss Doyen. And finally, nakapag-decide ka na mag-work ka ulit. Alam mo, napakaswerte mo sa employer mo ngayon. They are very generous. Yun nga lang, medyo may pinagdadaanan ng pamilya nila. Kasi si Mr. Chu, the only son of Chu family, has terminal cancer. So, kailangan kanya ngayon. Pero syempre, naalala kita, highly recommended kita. Alam kong hindi mo ako ipapahiya. Naku, thank you so much po, Miss Ai. Huwag po kayong mag-alala. Pagbubutihan ko yung pagtatrabaho ko doon. Pero, posible po kayong makaalis agad ako? Of course! Urgent ang flight mo. Kaya pag uwi mo, ayusin mo na mga gamit mo. And Talaga right po? away, makakalipad ka na papuntang Hong Kong. Good luck, Doyen, ha? Mag-iingat ka Maraming doon. salamat, Miss Ai. You're welcome. Kaya na siya. Good morning, Madam. I am Doyen Dungka from Pag-ibig Caregiving Agency. I will be your son's private nurse. Don't call me madam. Mrs. Chu na lang. Okay po, Mrs. Chu. Mm-mm. Akala ko po kasi talaga Chinese kayo. Kapwa Pinay po pala tayo. Oo, Pilipina din ako kagaya mo. Nagkataon lang na kapag-asawa ko ng Chinese. Tuloy ka. Ay, ma'am, yung ano ko nga po pala. Ay, maleta mo. Opo. Driver ko nang bahala dun. Sige, Sige na. sige po. Thank you po, Miss Chu. Oh, okay ka lang ba? Hindi ka naman nahihirapan? Halika. Oh, Doyen, ito ang magiging kwarto mo, ha? Sige, pasok mo na yung gamit mo. Dito po. Oo, sige. Dito mo na lang muna ilagay, ha? Pupunta tayo sa kabila kung saan ang kwarto ng anak ko. Halika na. Sige, iwan mo na yan siya. Doyen, siya ang anak ko. Lagi lang siyang ganyan. Ayaw niya nang may ibang tao. Gusto lang niya mag-isa lagi. O, halika na muna. Ayusin mo na muna ang gamit mo. Mamaya babalik tayo dito, ha? Papakilala kita sa anak ko. Mick, iho. Si Doyen nga pala. Ang magiging private nurse mo. Ma! Di ba sinabi ko naman sa inyo? Hindi ko kailangan ng nurse! I can take care of myself! Mas mukha niyo lang pinaparamdam sa akin na wala akong kasilbi-silbi! Get out of my room! Pero iho... Get out! Alas! Huwag po kayo mag-alala, ma'am. Hindi ko po susukuan si Sir Nick. Salamat, Doyen. Ikaw nang bahala sa anak ko, ha? Opo. Sir, kain niyo po.
Kain na po kayo para lumakas kayo. Sige po. Iwanan ko na lang po yung pagkain pagka po nagutom kayo. Kainin nyo na lang po. Naku, hindi nyo na naman po pala kinain yung pagkain nyo. Teka, di kukuha kayo ng bago. Sir Mick, bago na po to. Pwede na kayo kumain. Sir, kailangan niyong kumain para lumakas kayo. Paano kayo gagaling yan? Bakit? Sino bang may sabi na gusto kong gumaling? Ako! Kaya nga ako nandito kasi para gumaling kayo, para alagaan ko kayo, di ba? Nag-iisip ka ba? Paano ka naging nurse niyan? Ang bobo mo naman. Ay, nako. Alam mo, sir, tumayo ka na. Kasi naaamoy na kita. Huwag kang iimek. Kasi naamoy ko na yung bibig mo. Tumayo na nga kayo. Di mo pa naaamoy sarili mo. Ang baho mo na. Kailangan mo nang magpunas. Tsaka alam mo ba, sir? Kaya palagi mainit ang ulo mo. Kasi init ng katawan mo yan. Kasi hindi ka naliligo. Hindi ka rin nagpupunas. Tingnan mo. Di mo ba naaamoy yung sarili mo? O, di ba ang lakas ko? Nakaya kitang buhatin? Kaya huwag na mainit ang ulo mo, sir, ha? Dito ako para alagaan kayo. Para kahit papano, gumaan yung pakiramdam nyo. Smile naman dyan, sir. Tsaka, sir, alam mo, pag minsan gusto mo, lumabas tayo. Para makalanghap ka naman ng sariwang hangin. Gusto niyo yun? Kunyari, ayaw mo pa. Gusto mo, ano? Hayaan mo, sir. Isang araw lalabas tayo. Papasyal tayo. Okay? Teka. Akin na nga to. Pupuyaran kita para maginhawaan ka. Yan. O, diba? Mas pogi pala kayo pag nakapuyot kayo eh. Tingnan nyo. Pasensya ka na, Miss Doyen. Sa first meet natin, medyo na susungitan kita. Lahat kasi ng mga nag-attempt na nurse sa akin, walang tumagal. Di natatagalan yung ugali ko. Lahat, inayasan ako. Ganun ba? Huwag kang mag-alala, sir. Ako, hindi kita iiwan. Magkasama tayo, okay? Hanggang sa gumaling kayo. Sasamahan ko kayo at aalagaan ko kayo. Okay ba yun? Dahan-dahan lang. Di ba ang ganda dito? I just don't know what to do.
Promise ko sa'yo, di ba, ilalabas kita. Thank you. Buti nakalabas na ulit ako. Tagal ng panahon. Masaya ka, Sir Mick? Oo naman. Doyen, aka na yung kamay mo. Baka mamaya kalokohan yan, ha? Hindi, promise. Pikit mo ang mata mo. Sure ka? Oo. Ano to? Hindi mo naman kailangan gawin to, sir. Ang ganda. Alam mo, wala pa yan sa lahat ng pag-aari ko. Yung kakayamanan ko, hindi ko naman madadala yan eh. Naiiwan ko lang lahat yan dito sa mundo. Pasasalamat ko na rin yan sa'yo dahil sa pagtitiis at pag-aalaga mo sa akin. Sa pagkakaibigan natin. Alam mo, Doyen, hinihinayang ako kasi hindi lang kita nakilala. Pwede ko bang mahawakan yung mga kamay mo? Sir Mick, gusto mo, umupo muna tayo. Baka napapagod ka na. Sige. Alam mo, Doyen, ang saya, no? Parang muli tayong bumalik sa pagkabata. Oo nga, Sir Mick eh. Alam mo, ngayon lang ako naging masaya ng ganito. Ako din. Ang saya-saya ko pagkasama ka. Talaga? Oo naman. Siya nga pala, Sir Mick. Maitanong ko lang. Nabanggit din to ni mami mo. Bakit ka nga pala laging nakatingin sa bintana dun sa kwarto mo? Ang tagal ko din kasing hindi nakalabas. Ang sarap kasing pagmasdan ng mga dahon habang sumasayaw sa mga hampas ng hangin. Ang sarap maging alaala bago man lang mawala. Ganun ba? Ay. Sir Mick, teka po, may tawag sa akin. Hello, Ryan. Ano? Nanghihingi ka na naman? Lahat ng sweldo ko pinapadala ko na sa'yo ah. Tsaka ano yung nababalitaan ko na hindi mo binayad kay Rona yung binigay kong pera? Hindi mo ba alam kung gaano ako naghihirap dito sa ibang bansa para sa'yo? Ikaw napakahayop mo talaga. Sige na. May trabaho ako. Pasensya ka na. May tumawag lang. Naku, sir. Umuulan na. Tara na kaya. Baka mamaya mas lalo ka pang magkasakit. Hindi ka na. Imbestigahan mo yung mga taong yan. Alamin mo ang kalokohan nila. At lahat ng illegal na gawain. Alamin mo lahat. Lahat-lahat.
Huwag kang titigil hanggat di mo sila napapakulong. Anak, lakasan mo ang loob mo. Lumaban ka. Ma, I'm so sorry. Hindi ko na kaya. Mag-iingat ka palagi. Mahal kita, Ma. Doyen. 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 Magpakatatag ka sa lahat ng pagkakataon. Alam kong mabuti kang tao. Huwag kang mag-alala. Magiging maayos din ang lahat. Maraming salamat sa masasayang alaala. Doyen, gusto ko na magpahinga. Sir Mick, gusto mo nang magpahinga? Pahinga ka na. Mahal kita, Doyen. Mahal kita. Mahal kita. Doyen, pwede ba kitang makausap kahit sandali? Ma'am, sige po. Alam kong hindi sapat ang salitang salamat sa lahat ng nagawa mo para sa anak ko, Doyen. Ma'am? Ano po ito? Tingnan mo. Ma'am. Sobrang laking halaga po nito. Hindi ko po matatanggap. Hindi magugustuhan ni Mick yan kung tatanggihan mo. Alam mo naman kung gaano ko kamahal ng anak ko. Ang gusto niya, magbago ang buhay mo pagbalik mo ng Pilipinas. Ganun ka kahalaga sa kanya. At hindi ako hadlang doon. Kaya tanggapin mo na. Ma'am. Maraming salamat po dito. Hello, good evening, Miss Doyen. I'm Attorney Jay Poreston. Ako yung magiging abogado mo. Ako din yung kausap ni Mr. Mick para doon sa kaso nila Rona at Harold Dupang. Sa ngayon, nakakulong na silang dalawa. Huwag kang mag-alala.
lahat ng mga ginawa nilang masama sa'yo, pagbabayaran nila yon. Nakakulong? Attorney, hindi ko kayo maintindihan. Anong ibig niyo sabihin? Sila ang utak sa kidnap for ransom at shark loans. Isa kayo sa mag-asawa na nabiktima nila. Huh? Attorney, gusto kong makaharap si Ryan tsaka si Rona. Ang asawa mo namang si Ryan ay kasama sa drug raid last week. All this time, wala kang idea na siya ay user at pusher. Gusto ng client ko na maging maayos ang buhay mo at matulungan ka, Miss Doyen. Ganun po ba? Attorney, gusto ko makaharap si Ryan tsaka si Rona. As you wish, Miss Doyen. Puntahan na natin sila. Doyen? Sabi na nga ba, di mo ako matitiis eh. Tutubusin mo na ba ako? Oh, ano pang ginagawa mo dito? Ayusin mo na doon. Nip na ako dito eh. Mo kasi nampal. Sa sobrang kapal ng pagmumukha mo, kulang na kulang pa yung sampal ko para tablan ng kahihiyan ng katawan mo. Hayop ka? Sawang-sawa na akong sagipin ka sa lahat. Alam mo, hindi dapat si Mick ang nawala eh. Ikaw! Ayun pala naman. Yung lalaki ka pala. Isipin mo ng gusto mong isipin. Dahil simula ngayon, hindi ko nagugustuhin makasama ka. Kung makita yung pagmumukha mo. Kagaya ni Rona, mabubulok ka sa bilangguan. Doyen, huwag mo naman akong pabayaan dito. Ibus mo na ako dito. Doyen. Aba, himala. Sa dami ng tao talaga, ikaw pang pumunta dito. Bakit? Magbabayad ka na ba? Para yan sa dobleng hirap na binigay mo sa buhay ko, Rona. Hayop ka. Kayo ng asawa mong gahaman. Bagay na bagay nga sa inyong apelyido yung Dupang. Tatak na tatak sa pagkatao mo. Mabubulok ka sa bilangguan, tandaan mo yan. Gagawin ko lahat para mangyari yan. Oh, Mare, ba't ka umiiyak? Doyen, Mare. I'm sorry. Ako talaga yung may kasalanan. Ako yung naglapit sa'yo kay Rona. Mare, huwag mo nang isipin yun. Alam ko may dahilan bakit mo nagawa yun. Tawarin mo ako dahil naging madamot ako sa'yo. Ayan. Okay na rin yun. Kasi kung pumayag ka, baka kung napapano pa yung titulo ni tatay, napahamak pa. Huwag mo nang isipin yun. Ayos na ako. Nick.
Sobrang maraming salamat sa tulong at pagmamahal mo sa akin, ha? Huwag kang mag-alala. Iingatan ko at pagyayamanin lahat ng iniwan mong alaala sa akin. Hanggang sa muli nating pagkikita. Ryan naman, please. Alam mo kung gaano kita kamahal, di ba? Kahit ganyang sanggano ka. Ay, nalimutan ko na naman! Ayaw kita nasasaktan ng ito. Ayaw kita ganito, sorry. Ayaw kita nasasaktan ng ito. Whatsoever. Hey, wait lang. May natawag. Bounce muna ako. Wait. Ba't kailangan mo umalis? Eh, syempre, call ko to. Paparinig ko sa'yo. Shout out to Odette Bonanza Tuazon of Parañaque City, Gimaline Buay of Baguio City, and Rowena Torres of Dubai. Shout out, Ernie Labao ng Cagayan de Oro at Maha Bagtasos. Shout out to Bobby Downhill and Arnold De Casa. Shout out, Edgar Paredes ng Malabon, Tengi akong pansit. Rodora Torres ng Canada, Wordstar Putin. At Evelyn Kiboy ng Dubai. Shout out to Idon Dionisio of Balbalan, Kalinga, Apayao, Dandy de Aladon of Selvino, Lubos, Northern Samar, and Miss Maya Lantino of Marque, Italy. Shout out kay Nims Ordanza of Gumaca, Quezon, and Chadin PJ Official of Quezon Province. Shout out to Totet TV from USA and Elizabeth Gomez. Shout out to Mayra and Evelyn Sena from Quezon City. Thank you and happy watching Imelda Casalan from USA, Malia Malaya from Kuwait. Shout out Jerry Cortez ng Riyadh, Saudi Arabia. And Walter Raquel Ilocos Norte. Shout out Juliet Barbasa and Rowena Bermudez. Shoutout kay Balisepa Araneta and Salvacion Baula. Shout out po kay Magdalena Valera of Hong Kong and Sally Bautista of Laguna. Shout out din po kay Rack Ella Salvador Manaluli from Saudi Riyadh and Warlina P. Manuel. Shout out to Ernesto Ababon and Vicky Cabata. Shout out to Max Antolo and Nora Daylagan. Shout out kay Celine Cotillon, kay Julie Mix at Elvira Monteverde. Shout out to from Lord Pinay Hermoso and Alendria Aduya. And most lastly, shout out to Anisita Mandalupe and Jeng Manalo Marata. Thank you for watching and please subscribe!